Bigla ho tayong nawala. Oo, hindi ko alam kung ano nangyari. Bigla tayong nawala at wala po akong magawa kundi i-press yung okay. Sabi kasi ni Meta, hindi ako matutuloy sa aking pagla-live. Okay. Ito po yung part 2 mga kapatid ha. Baka ho magulat kayo mamaya kapag ka ho natapos na ho ako dalawa yung video. Talagang dalawa po kasi naputol Opo, ito po yung pangalawa. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, ang turo ng simbahan, alamin po natin. Pangalawa, yakapin natin ang turo ng simbahan. Pangatlo, ipagtanggol natin. Yan po yung isa sa mga dogma ho kasi yan pagdating kay Virgin Mary. Yung kanyang perpetual virginity, yung pagpapatuloy. Opo. Naniniwala po tayo na wala ho nangyaring sexual relations kay Joseph saka kay Maria. At mapapansin nyo sa gospel, wala na ho masyadong binanggit kay Joseph. Now, ayon sa mga nag-aaral ng Biblia, marahil maagang na matay itong si Joseph. Opo. Yun po yung paliwanag dyan ng simbahan. Now, ang sabi dyan, the virgin will become pregnant and give birth to a son. Tinukoy talaga Inihula sa lubang tipan isang birhen, mabubuntis at manganganak ng isang lalaki at tatawaging Emmanuel. Opo. At ang sabi ng Emmanuel, ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Now when Joseph woke up, verse 24, mula sa panaginip, he did as the Lord's angel had commanded him. Pinakasalan niya ho si Maria, but did not have sexual relations with her until she gave birth to a son, and he named him Jesus. Now, ano yung gusto kong bigyan ng rito? Pinakapunto. Yung salitang Emmanuel. Yung salitang Emmanuel, na ang ibig sabihin, God is with us. Tayo po bilang Katoliko nasa Advent season. Pag sinabing Advent, inaantay natin yung muling pagparito ng Panginoon. Mansolweta, magandang umaga. Bigla tayong nawala kanina Oo, medyo nakat tayo. Oo. Pero salamat dahil napakabuti ng Diyos dahil itong part 2 ng ating video ay ito yung pinaka-highlights natin. God is with us. Advent season po tayo. Dire-diretso ho yung ating ginagawa na Misa de Gallo. Kada madaling araw, 3:30 ng madaling araw po yan at sinusundan niya na ikalawang misa. Maganda ho yan na tradisyon sa ating simbahan. Matagal ng panahon nung nangyayari yan. Ano ngayon ang papel nitong Emmanuel? Mga kapatid, nung naisilang si Jesus ni Virgin Mary, gawa ng banal na espiritu, na andun ho ang Diyos na umalalay, nag-oversee doon sa sitwasyon. Sa ating mga taong hirap tanggapin yun Teka muna, isang birhen na walang kasalanan, walang bahid dungis, di ba? Ayun po yung turo ng simbahan Si Maria walang bahid dungis, wala po siyang original sin. Opo, Salvacion Salvador, ate, magandang umaga. Diyan sa Pulillo, Quezon, God bless sa inyong buong pamilya, sa inyong Paris Pristo, diyan sa simbahan. Wala pong kasalanan si Maria. Nanatili po siyang birhen hanggang siya'y mamatay, hanggang siya'y kunin at pupunta ron sa langit. Naniniwala po tayo. Turo po na simbahan yan hindi po turo ng protestante yan. Opo. Ano ngayon tong God is with us na to? Ano ang sense nito, Brad Calix, sa akin bilang Katoliko? Now, let me share this with you, kapatid. Pag sinabi natin Emmanuel, God is with us,
Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Ang pagputok ng kanlaon dito sa lugar namin sa Negros, na maraming naapektuang residente, alam ng Diyos. Yung kamatayan ng tao, in particular, alam ng Diyos. Yung failures natin, alam ng Diyos. Hindi lang niya alam, naiintindihan niya. Ito maganda bilang Katoliko. Ito yung wag mong kakalimutan. Ano man yung pinagdadaanan mo, kapatid, sa iyong buhay, maaring widow ka for so many years. Maaring kayo po ay hindi pumasa sa kakatapos na bar exam at board exam. Ay shoutout nga pala sa lahat ng mga pumasa sa bar exam at sa board exam sa pagka-teacher. Teacher ba yun? O, hindi ako nagkakamali. O, parang ganun. Shoutout sa inyo. Baka may karamdaman ka na up until now, 10, 20 years na, hindi pa gumagaling. Pero hopeful ka pa rin na God will intervene. May negosyo ka na hindi nagtagumpay, di ba? May mga anak ka na nag-abroad pero failure. May mga marriages na failure, di ba? Ganun eh. Ang buhay natin, parang gulong ika nga, di ba? Misa nasa ilalim, misa nasa ibabaw. Pero ang ganda nito, nasa ilalim ka man, may mga discouragement ka man sa buhay. May mga anxieties ka man, may mga iniisip ka man na medyo hindi na natin ma-spelling minsan ng buhay. Sasabihin mo, bakit inalaw ng Diyos ito? Hindi pa nga tapos yung isang problema, may pangalawa, pangatlo, di ba? Wala ka ng pera, baon ka na sa utang, etc. Yung asawa mo nagloko, yung mga anak mo iniwang ka, di ba? Sa isang salita, parang nasa delubyo ang buhay, di ba? Ito lang tandaan mo bilang Katoliko. Hindi ka nag-iisa. Tandaan mo yan lagi. May pinagdadaanan ka sa buhay na ito. Enteng na rin, maganda umaga. Mula dyan sa Istanbul Airport. Dahil daw delay ang flight. God bless kapatid sa pag-aantay dyan ha. Oo. Kuya Tang Arnobit, maganda umaga po. Tandaan mo ito bilang fellow Catholics. Ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, minaltrato ka, OFW ka, nasa gitnang silangan ka, minamaltrato ka ng amo mo dyan, di ba? May mga video pa, hindi nag-ahangad siya ng hustisya. Minamaltrato ka dyan, OFWs ka. Meron ka injustice, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya pero ginagawan ka ng issue. Mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, emotionally, physically, grabe yung cruelty sa'yo ng boss mo, etc. Ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, kapatid, tanda mo isang bagay, hindi ka nag-iisa. Bakit? Meron tayong Emmanuel. Meron tayong Jesus na hindi lang siya nagligtas ng kasalanan ng humanity. Sumasa atin si Jesus, mga kapatid. Alam ng Lord yung pinagdadaanan mo, may karamdaman ka. Nalugi negosyo mo, hindi ka nakapasa sa bar at saka sa board exam. Alam ng Lord yan. Mag-try ka uli. Baka naman sa pang-5 mo, pang-6, pang-8 take mo ng board exam. Papasa ka na. Maging hopeful ka. God is with us, mga kapatid. May karamdaman ka? May cancer ka? Merong campaign ngayon? Tandaan mo isang bagay. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. It's a matter of trust. It's a matter of trust and waiting, mga kapatid. Patuloy tayo magtiwala sa Diyos. Dasal lang, dasal, dasal. Magrosaryo, magdasal, dasal, dasal. Lapit sa pare, mag-confess. Yun ang kailangan natin, mga kapatid. At mag-antay tayo sa gagawin ng Diyos. Baka masurpresa ka eh. Isang araw masusurpresa ka, gagaling ka. Isang araw masusurpresa ka, papasa ka sa board exam. Isang araw masusurpresa ka kasi yung matagal mo ng asawang nagloko, babalik sa'yo, hihingi ng kapatawaran at magiging mais uli yung pamilya mo. Yung boss mo na dati sinasaktan ka kung OFW ka, lalagay ka ng Lord doon sa ibang amo na magiging mag-aalaga naman din sa'yo.
Babawi ang Diyos sa'yo. Hindi pwedeng habang buhay nasa pain ka, mga kapatid. May panahon na sumisikat ang araw. Hindi lahat dilubyo. Hindi lahat ng araw masama ang panahon. Sumisikat po, sumisilip ang araw. Opo. Ganun sa buhay natin. Ganun sa buhay natin. Kapatid na Wenny Angel, maganda umaga. Ito po patagal ko na itong kaibigan. Long time friend ko po ito. At sana makapag-usap tayo, Brad. Pagkatapos ng broadcast, sana makapag-usap tayo alas 7. Rene, magandang umaga. God bless po sa buong pamilya. Kapatid na Lenny Posadas, magandang umaga po sa buong pamilya kay Pastor. Opo, maraming salamat for joining. Naputol tayo kanina, no? Ito yung part 2 natin, pero ito yung pinaka-highlights natin Oo. Mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, tandaan mo, meron tayong Emmanuel. Meron tayong Jesus. God is with us. Ang hirap no kapag may pain. Nagpapasalamat ako kahapon dahil sa isang kaibigang pare dito po sa lugar namin. Yung aking may bahay po ay meron po siyang stage 3 colon cancer. No, ba't ko po sinasabi yan? Kasi po para aware kayo. Para kung gusto nyo ipag-pray si Brad Calix, yung pamilya ko, meron kayong maipagdadasal. Yung aking may bahay. Meron siyang colon cancer. Stage 3 po. Pastor Ray Navarro, magandang umaga, Pastor, sa buong pamilya, sa buong tropa natin dyan sa Southern Baptist Convention. Magandang umaga po. Salamat for joining. 2 taon na humigit nagsasuffer yung misis ko. Alam ko marami nagdadasal para sa kanya. Mga kaibigang protestante, mga kaibigan kong pastor, at mga kaibigan kong katoliko ngayon. Alam po ninyo, masayang-masaya ako kahapon kasi yung kaibigan pare ay punta kami sa kanya, naipagdasal si mama at merong parang anointing of the sick na nangyari kahapon. Habang binibidyohan ko po yon, nagpaalam naman ako sa pare na may gagawin ako. Tumutulo po yung luha ko kasi I could not imagine na yung suffering ng misis ko. Ang hirap. Pag nakikita mo siya na nahihirapan siya. Kung sa akin siguro nangyari yun, ang prayer ko, kunin ako kagad. Kasi hindi ko kaya ang pain, sa totoo lang. Pero yung misis ko, bilib ako. Nakakayanan niya, kinakaya niya sa biyaya ng Diyos. Pagka hinahatid ko po siya sa school, nahihirapan po talaga siya. Hindi na po siya nakakapaglakad ng maayos. Lagi siyang napapagod. Konti na lang ho yung kinakain niya. Saka pumapayat na ho siya. Pero habang siya po'y pinagdadasal ng pare kahapon, habang siya po'y miniministeryohan, tumutuloy yung luha ko na nagpapasalamat sa Diyos. Kasi may nakikita akong pag-asa. It's a matter of trusting and it's a matter of waiting to sa perfect timing ng Diyos. Magandang umaga, Bernie Ann. Maraming salamat sa pag-join sa ating broadcast. Nagtanong din ho ako bilang pastor. Nagtanong din ho ako, hanggang kailan po ito? Nagtanong din po ako. Naging honest ako sa Diyos. Nagtanong ako, Lord, hanggang kailan itong suffering ng misis ko?
Hindi nyo po na itatanong, may kwento ko lang. Yung aking unang may bahay, namatay po yun, atake sa puso. At meron po kami 2 anak doon sa aking first marriage, namatay yung misis ko, atake sa puso. Meron po siyang rheumatic heart disease. Oh, may 2 kami anak doon, yung panganay ko, pastor sa Alliance, sa Antipolo. At yung aking pangalawa ay puro lalaki po yun. Tapos itong aking may bahay ngayon ay hindi ho namin alam eh. Ito pong si Annalyn po na aking ikalawang may bahay. Hindi naman po namin alam na may ganon. Pero may kapatid po siya na pastor na the same case ho. May colon din ho. At namatay po yung kanyang kapatid na pastor. So, at least may idea na po kayo mga kapatid. Now, ito pong salita ng Panginoon na God is with us. Ito na lang ho yung parang baon namin eh. Na nagpapalakas ng loob namin. Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan. Umaasa lang po kami sa Diyos na itong suffering ng aking may bahay na patuloy naming matanggap. Pangalawa, maging mapagpasalamat. At pangatlo, antayin namin yung gagawin ng Lord. 2 bagay ang pwedeng gawin ng Lord. Magbigay siya ng himala. Pangalawa, hindi siya magbibigay ng himala. Ang aming panalangin lang po ay matanggap namin ang gusto ng Panginoon Diyos sa aking may bahay. Halos araw-araw, nahihirapan yung kalooban ko. Yung aking panganay na anak medyo apektado. Pero iniisip lang namin, bahala ang Panginoon. Kaya ako nakaka-encourage ko kasi after ko po na mag-public proclamation ng birthday ko ng December 3 na niyayakap ko ang turo ng Simbahang Katolika, Apostolika Romana. Hindi ko na ho inisip yung karamdaman ng misis ko na hindi ko na ho inisip na sa ibang araw ko na lang gawin yun. Hindi ho. Kasi naniniwala po ko na yun po yung gabay sa akin ng Banal na Espiritu na magkaroon ako ng public declaration. Sinasabi ng iba, napangarong timing mo naman. May sakit yung asawa mo, sinabay mo pa yung public declaration mo. Hindi ko na ho sila iniintindi yung mga bashers ko. Hindi na ho. May stress lang po ako. Hindi na po. Okay na po sa akin yun, yung nangyari. Salamat lang sa Panginoon dahil itong talata na ito na natapat sa Gospel of the Day ngayon, Emmanuel, God is with us, nakapagbigay ito ng challenge sa akin. Personally. Na hindi ko na kinakailangan pang lumalim pa yung isip ko. Malungkot ako na malungkot sa sitwasyon ng misis ko. Nabuhayan po ako ng loob mga kapatid sa talatang ito. At sa mga susunod na araw, na lagi kong iisipin na ano man ang pinagdadaanan natin, na andyan ang Diyos. He is with us. Hindi lang siya He is with us, He is for us. He is in us.
Kompleto ho eh. Yung aking hamon po sa inyo mga kapatid bilang fellow Catholic, patuloy lang ho tayo magtiwala sa ating Panginoon. Araw-araw. Importante sa atin yung December 25, malapit na ho. Ilang araw na lang ho. Ilang tulog na lang. Magse-celebrate ho tayo worldwide sa kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Magandang umaga, darling May Peñaflor Sibonga, sa buong pamilya, kay Rod Nicolas De. Magandang umaga po. Yun lang po yung gusto ko sabihin mga kapatid, at bago tayo manalangin ay gusto ko lang mag-announce ng konti. Mga kapatid, kung meron po kayong opportunity ay suportahan natin ang Factbusters PH sa YouTube. Kung may mga tanong kayo ay sulat na kayo sa factbusters.ph@gmail.com, sa kanilang Facebook page na The Beloved Catholic. Punta ho kayo dyan. Pinag-uusapan po dyan yung mga turo ng Iglesia ni Manalo. Bro, Tata Tanyesa, magandang umaga. Salamat for watching kay Pipito Barbon. Bro, God bless sa buong tropa dyan sa, sa Granada. Magandang umaga. Punta ko kayo doon sa factbusters.ph. Sa YouTube, type nyo lang. Si Cabornoco ay marami siyang ini-expose ng mga aral na Iglesia ni Manalo para ho aware tayo paano natin depensahan ang pananampalatayang Katoliko sa binabatong akusasyon ng sekta na ito na sulpot lang noong 1914. Ang Catholic Lay Apologetic Seminar o klase ng simbahang Katoliko ay magkakaroon tayo ng patuloy na pag-aaral sa December 21. Ito pong Sabado. Opo. Pag-uusapan ho, dalawa, Sign of the Cross. Ibibigay ho yan ni Bro Alye Manila at saka ni Bro George ang Trinity and Divinity of Christ. Yan po yung pag-uusapan para sa mga dadalo sa Catholic Lay Apologetic Seminar. Kailangan ho kasi ito para maging bahagi ng Catholic Faith Defenders. Dinaanan ko po ito. Ako po ay legit na member ng Catholic Lay ng CFD, ng Catholic Faith Defenders. Maraming dadaanan ho. Hindi ho basta to pa-member ka, nagbayad ka. Wala hong ganun dito. Ito'y para ho sa mga interesadong mga lalaki at babae na ipagtatanggol yung pananampalataya o turo na simbahan. Kailangan yung daanan tong proseso. Opo. So, Sign of the Cross ang topic this coming Saturday. Bibigay ni Bro Manila saka ang Trinity and Divinity of Christ ni Bro Aquiles. Ang venue po ay sa St. Therese of the Child Jesus Quasay Parish, dyan sa Cameroli Avenue, Barangay 35, Bacolod City. Under po yan sa leadership ni Reverend Father Hubert Habeliana, ang parish priest. Okay. Sabado po yan, kita-kits tayo mga kapatid. Hahabol na ako, Bro George, kasi meron tayong training sa pagiging katekista. Nag-undergo ako ng training sa pagiging katekista. Every Saturday yung klase namin hanggang alas 3. So pagkatapos doon, diretso ako dyan sa Quasay Parish. Okay po. Ang San Juan Nepomuceno Parish dito po sa church namin sa Sumag sa Bacolod ay meron pong Dinner for a Cause. May tema na ang pagpahayag, a manifestation of talents and variety show for a cause. 500 po yung ticket, opo. At ang proceeds nito ay mapupunta doon sa paglalagay ho ng helicopter ceiling fan. Happening on January 5. Next year ho ito. January 5, Sunday, Feast of the Lord's Epiphany. Alas 6 po ng gabi yan, gagawin yan doon sa covered court ng simbahan. Sa San Juan Nepomuceno Parish sa Sumag. At may ticket po yan na 500 ang isa. At ang malilikom dyan ay ibibili ho ng helicopter ceiling fan para ho bugnaw. Yan.
At yan po yung panawagan sa lahat ng mga kasama natin dyan sa San Juan de Nepomuceno Parish. For inquiries, punta lang ho doon sa ating opisina at magtanong ho kayo at makaka-avail ho kayo nitong ticket natin, Dinner for a Cause. Alright. Sa ating station, ang DYAF dito sa Bacolod, 1143 kHz, ay umi-air ho yan ng alas 6 ng umaga at tatatapos din ho ng alas 6 o alas 7 sa gabi. Dire-diretso po yung pagbo-broadcast dyan at yan po ay nasa liderato ng ating pare. Opo, Diramas. Siya po yung acting OIC po ng station manager ng DYAF. Kung meron kayong opportunity, paki-download yan sa inyong mga cellphone. Kung kayo po yung taga Negros, opo, at supportahan po natin yan. Okay, parang wala naman na. Once again, maraming salamat. Binabati ko yung ating bishop sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Bishop, maganda umaga po. Salamat. Si Father Dominic Diramas, Sister Mercy ng Pauline Media, at sa lahat ng mga madre po dyan. Kay Reverend Father Brendan Ray Gamalang, Spiritual Advisor po ng CFD. At sa buong tropa ng Catholic Faith Defenders, Bacolod, Granada, Talok at Kabangkalan. Maraming salamat po. Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, maraming salamat ha. Kay Bro Chubby Martin, saka kay Bro Boots Uy and family. Kay Bro Pabs Gonzales, John Inglis, sa All for Jesus Life Ministry. Kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Magandang umaga po. Sa Pesma Plaza Israel, magandang umaga po. Tanghali o gabi, hindi ko alam yung eksaktong oras doon. God bless po sa buong tropa natin dyan. Samahan nga nawa kayo ng Panginoon Diyos. Sa buong Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat for praying. At sa aking parish priest sa San Juan de Nepomuceno Parish Church sa Sumag, si Reverend Father Luan Torrefranca. Pans, maganda umaga po. Ganon din kay Father Robert Christopher Nobles. At sa mga kasamahan natin dyan na seminaryan, si Bro Simon, saka si Bro Ken Casiano. Sister Malu, Bro Bernardo Apoyon and Company. At sa lahat ng mga klasiko sa pag-aaral ng katekista every Saturday sa Sacred Heart Seminary dito sa Bacolod, magandang umaga po. Kita-kits tayo sa Sabado sa 21 at meron atang Christmas party sa hapon. Kaya lang malabo na ata ako doon sa hapon. Alright. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Eduardo Lanusa, bro, sa buong pamilya, salamat. Vernie Ann, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Tayo po yung manalangin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat po. Napakabuti niyo sa amin. Tulungan niyo kami na patuloy naming ma-realize na itong Emmanuel, God is with us, ay totoo ito. Maaring mangyari ito sa panahon namin. Totoo ito araw-araw. Hanggang sa matapos tong taon na ito at sa susunod na taon. Kami nagdadasal na patuloy kaming lumapit sa inyong kahabagan. Pinagdadasal ko ang aming Santo Papa, Pope Francis. He just celebrated his birthday kahapon, 88. Bigyan mo siya ng wisdom, kalakasan at patnubay, ganun din lahat ng cardinal sa Vatican. Nagdadasal po kami lahat ng mga bishops worldwide. At sa lahat ng mga kaparian sa buong Pilipinas, gabayan niyo po. Nagdadasal kami ng inyong gabay sa bawat isa. At tawa po as we celebrate itong Misa de Gallo hanggang 24. At ang pinaka-highlights nga po nito yung 25, nakapanganakan ng Panginoon Diyos. Kami nagdadasal ng inyong patnubay. Nawa po ay maging sentro si Jesus sa Kapaskuhan. Hindi po ang Noche Buena, kundi ang Panginoong Jesus. Siya ang bida sa Pasko at mananatiling bida magpakailanman. Gabayan niyo po ang bawat isa. Ma-enjoy namin maghapong ito ng Miyerkules at tinihiling namin ng inyong patnubay at maraming salamat po. Yung mga tinamaan po sa pagputok ng Bulkang Kanlaon, tulungan niyo po ang mga residente.
makarecover sila sa kanilang sitwasyon. Na-declare na ho na under state of calamity ang Bago City dahil po tinamaan din ho ang ilang bahagi nito. At iba pang mga lugar sa La Castellana, nagdadasal kami ng patuloy na tulong po ninyo at lahat ng mga LGUSO na sana ho ay makatulong din naman sa sitwasyon. Nagdadasal kaming patuloy sa inyong kalooban para sa aming mga may karamdaman, tulungan nyo kami. At tumaasa lang kami sa pupwede nyo gawin sa amin sa mga oras na ito. Lord, maraming salamat. Salamat sa inyong salita. Pinagdadasal ko rin ang mga kapastoran na nandito ngayon, nakasama ko sa broadcast, ang inyong gabay sa kanilang ministeryo. At nagdadasal po kami na patuloy kayong gagalaw sa buhay po ng mga karamihang Katoliko sa buong Pilipinas. Makita naming patuloy ang kabutihan ng Panginoon ng aming inang si Birheng Maria sa kanyang patuloy na pananalangin para sa amin. We just want to thank you. Pagpalain niyo po ang klase sa Sabado. Pagpalain niyo po ang mga dadalo sa iba't ibang parishes. At salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa amin sa grupo ng Catholic Faith Defenders. Nagdadasal kami na manatili kaming matatag sa gitna hanggang sa dulo, hanggang sa dumating ang Panginoong Jesucristo. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Ay, shoutout kay Bro Noe Dora. Antabayanan nyo mga kapatid, next year magkakaroon kami ng tambalan at least once a week ni Bro Noe Dora, ang kauna-unahang pastor na naging bahagi ng Katoliko. At medyo marami-rami na ho kami. I think mga nasa 200 plus na ho ang mga pastor na na-convert sa Katoliko. At yan po yung aking mission dito sa Negros, na alalayan, tulungan yung mga pastor na maaring magkaroon ng realization na bumalik sa simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Sumag, sa bahagi pa ng Bacolod. To God be the glory. Ingat po kayo. Maraming salamat. Pastor Gil Balignasay, maraming salamat sa paghahabol. Agaton Ray Alfante, maraming salamat for joining. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now. Pakishare po natin yung ating video sa ating Catholic community. God bless.